Okay. Meron po ba kayong nakausap na senador bago po kayo na napalaya? Yan. Tapos, matapos yung kamustahan, ay isinara niya yung pinto at kami ay nag-one-on-one nag-usap. At yun, nag-heart-to-heart talk kami. Bastos ko siya doon sa Senate hearing at sinabi ko naman sa kanya, normal na reaction lamang yon. At sinabi ko naman din sa kanya na humingi naman po ako ng tawad sa inyo. At hindi ko po sinasadya yun. Doon po sa Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ibigyan niyo po kami ng mga ganap mula noong napakontempt, kasi sa huling bahagi na talaga kayo napakontempt ni Senador Jinggoy Estrada. Ano pong mga ganap po? Mga ano ba 'yun? Umabot ba ng isang araw mahigit? Ay, hindi po. Bali, sandali lang po. Dahil mukhang nagmamadali din sila, no? At sa akin naman, ang tingin ko doon, talagang planado na. Yung talagang ginawa nila, no? Na pagkukontempt. At ito naman, talagang kitang-kita naman natin na irrelevant yung issue, lalo na yung ginamit na basis para sa pagkontempt sa akin. At ito yung yung kino-contest ko nga, yung aking personal data sheet na sinasabi nila na ito yung sinubmit ko, no? Pero talagang duda ako doon sa doon sa ipinakitang dokumento dahil nga unang-una sa halip na original document, para makita ko kung meron talaga alteration o anuman, Xerox yung pinakita. At ito malapit doon sa sa aking paniniwala na talagang ginawa ng paraan para masabi na ako ay isang sinungaling. May mga ginawang pagmamaniobra at ginawang pamimiki doon sa sinasabing personal data sheet na di umano ay isinabit ko sa PIDEA. Sapagkat kung iisipin ko talaga na ako from PNP to PIDEA, talagang noon pa lang sa PNP, talagang nilalagay ko na yung aking mga past cases na kinaharap. Dahil hindi naman po kaya hindi ako sumasagot ng no Yung, lalo na doon sa mga katanungan, doon sa mga item na have you ever been charged o administrative o criminal, ako nilalagay ko po doon, yes, at sinasagutan ko yon. Kaya nagtataka ako bakit ganun, talagang ang issue kasi nito is yung PIDEA leaks na nag-leak yung dokumento kung saan nakalagay doon sa dokumento ay yung kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisira nila yung investigador na sumulat ng report sa pamamagitan na ito ay isang sinungaling. Kumbaga talagang yun yung kanilang hindi nila mabali-bali yung testimonya, hindi nila mabali-bali yung pag-authenticate dun sa dokumento, hindi nila mabali-bali na yung ahente na lumagda at nagsumiti ng report na yon ay talagang naka-assign sa PIDEA noong panahon na iyon ay tanggapin sa confidential informant. Sir Jonathan, meron pa bang susunod na pagdinig sa pagkakaalam mo? Meron po, meron. Dahil itong pagkakakontempt at pagkakapalaya ko ay wala pong anumang kapalit ito na hihinto o titigil yung ginagawang investigation kaugnay ng PIDEA leaks. Dahil naniniwala ako kahit na nagkapalitan dyan sa Senado, nagkaroon ng rigodon, hindi basta-basta po pwedeng ipatigil yung nahintong investigasyon. Dahil sa pagkakatanda ko, ay ang sabi ni Senator Bato, yung chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, na aantayin gumaling itong si James Kumar na isinangkot nitong si Eric Santiago. At yung matapos akong makontempt, ay talagang inihabol ko at nilinaw ko, sabi ko nga for the record, paano itong si Lam, yung Luisa Araneta Marcos na First Lady na binabanggit din
doon sa video nitong si Eric Santiago na na nag-utos di umano dito kay James Kumar para ako ay i-negotiate. Yun po yun. Ayan. Okay. Meron po ba kayong nakausap na senador bago po kayo na napalaya? Opo, bali May 23 ng gabi, bigit kumulang mga alas 8 pasado ng gabi yun, Ako ay nagulat na lamang nung ako ay puntahan at kamustahin ni Senator Jinggoy Estrada. At ako ay pagpapasok niya, sumaludo ko at sabi niya sa akin, kumusta ka na? Kumusta kalagayan mo rito? Tinignan niya, dito ko ba natutulog? Ito yung mo. Yan. Tapos, matapos yung kamustahan, ay sinara niya yung pinto at kami ay nag-one-on-one nag-usap. At yun, nag-heart-to-heart talk kami. At isa nga doon sa napag-usapan namin ay yung ang sinasabi niya na naipahiya ko siya o nabastos ko siya doon sa Senate hearing. At sinabi ko naman sa kanya, normal na reaction lamang yon. At sinabi ko naman din sa kanya na humingi naman po ako ng tawad sa inyo. At hindi ko po sinasadya yun. Doon po sa PDS po, Sir Jonathan, baka maungkat na naman yun ulit. Ano yon? Sino magbibigay ng original copy o magpo-produce din kayo ng sarili ninyong kopya? Sila po. Sila po. Kasi unang-una, sinasabi nila, yun daw yung isinumite. Dapat, sa rule ng ebidensya, lalo na sa Rule 130, dapat pagka kino-contest yung gano'n, dapat ipakita yung original. Kasi unang-una, mula pa naman, kino-contest ko na yung yung nung dokumento para at least makita kung ano yung nilalaman. Kung ito ba merong alteration o kung ano man. Kasi ang purpose kasi kaya hinihingi ko yung original document para ma-submit siya para sa question document examination sa National Bureau of Investigation or sa PNP. Or kung pwede ipadala yan sa sa independent entity katulad sa sa ibang bansa para magkaroon ng patas na resulta. Kasi ang isang dokumento lalo na kung sulat kung sulat yan o sulat kamay ang entry pwedeng makita yan kung ito ay nadagdagan kasi ang mga tinta na ginagamit magkakaiba yan. Opo. Magkakaiba at nakikita yan sa pamamagitan ng makina o ng isang special na makina na patungkol doon sa mga question document lalo na doon sa mga panloloko o doon sa mga fraud, yung mga fraud cases. So makikita yan kahit na typewritten yan, makikita kung anong klaseng typewriter ang ginamit o anong ink o kung computer naman, kung printer, makikita yan kung anong klaseng computer. Lalo na yung mga karakter diyan makikita. Okay. Si Picoy, nakasama mo ba? Hindi po, bali magkahiwalay kami ng ng stockades o ng selda, magkahiwalay kami. At hindi kami nagkita. Magmula nung back-on-temp kaming pareho. Siya ay, sa pagkakaalam mo, nakalayan na rin ba siya? Opo, nauna po siya. Oh. Sa pagkakaalam ko po, dahil nga inantay pa ho yung medical result dahil nga doon po sa sa pagkakakulong ko ay nagkakaroon po ng medical check-up umaga at saka hapon o gabi. Talagang chinecheck talaga nila, minomonitor nila yung aking kondisyon. O ay kung may pagbabago, kung ako ay nagkaroon ng pasa, kung ako ay nagkaroon ng sakit o anuman, minomonitor naman po. Opo. Kamusta naman po ang iyong pamilya po? Nakita ko sa isang video rin na naging emosyonal ang pagtatagpo niyo muli. Sila po ba ay agad bumisita doon sa inyong sa inyong kung saan po kayo naka-detain or kasama niyo po siya doon or ano po yung doon? Nung malaman po nung pamilya ko, nag-iyakan sila dahil
napanood nila sa national TV, no? Sa pamamagitan ng SMNI, Mm. at saka ng mga ibang doon kay Maharlika, at saka sa ibang mga nakita nila yung kung paano nangyari. Talaga nag-iiyakan sila. Kaya nung pagkakataon na yon, nung ako ay ibinaba, nakapag-text kagad ako doon sa aking kapatid. Sabi ko, puntahan nyo muna si Commander at aluin nyo muna. Mm. Dahil nga, dahil alam ko, dahil nga mahina ang, ang puso at mahina ang katawan niya sa ganyan. Kaya pinuntahan naman, tapos yung kapatid ko rin, nagpunta ron sa Senado at dinalan niya ako ng damit na pantulog. So, yun po. Balik kinabukasan, nagpunta na yung pamilya ko at